Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Kapayapaan. Yes. Ito ang series natin ngayon. At praise God. Salamat sa presensya ng Diyos, sa banal na Espiritu na patuloy na nagtuturo at sumasa atin. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, salamat muli at patuloy na dinala mo kami sa gawain na ito, O God, na kung saan ang iyong salita ay aming pag-aaralan, Panginoon. Patuloy po na inaanyayahan namin at maraming salamat sa pagtuturo ng iyong banal na Espiritu sa iyong lingkod, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa kalakasan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ako po ay magsisimula sa isang kwento na hango sa aklat ng hukom. Makikita ito sa Kabanata 6. Ito po ay nagsasaad o nagsasalaysay tungkol sa pagkakasala ng mga Israelita sa Diyos. Kaya't nagkasala sila, sabi nga, kaya't pinasakop sila sa mga Midianita sa loob ng 7 taon. 7 taon po na nasakop ang mga Israelita ng mga Midianita. At dahil sa kalupitan ng mga Midianita, napilitan ng mga Israelita na magtago sa mga bundok at kuweba. Tuwing nagtatanim daw sila, sinisira ng mga Midianita ang kanilang mga pananim. At kinukuha yung kanilang mga hayop at nagdudulot ito ng matinding kahirapan sa buong Israel. Ganyan po kagulo ang buhay ng mga Israelita noong panahong iyon, 7 years. At dahil dito, humingi ng tulong ang mga taga-Israelita sa ating Panginoon. Ang Diyos naman ay nagpadala ng isang propeta upang ipaalala sa kanila yung kanilang paglaya mula sa pagkaalipin sa Ehipto at ang kanyang mga utos. Alam na po natin yan kung paano sila iniligtas ng Diyos doon sa Ehipsyo, sa mga taga-Ehipto. Gusto pala ng Lord lagi yung inaalala ng mga taga-Israel, ng mga Israelita. Ngunit, ipinahayag din ng Diyos yung kanilang pagsuway. Siyempre, kasi noon law. Pagka ikay sumuway, may parusa. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Gideon. Si Gideon po ay anak ni Joas mula sa angkan ni Abisar, sa tribo ni Manases na naninirahan sa Opra. Isang araw, nagpakita ang anghel ng Panginoon kay Gideon at noon ay naggigiik ng trigo sa isang dakong lugar upang hindi makita ng mga Midianita. Si Gideon nagtatrabaho doon, pero patago. Bakit? Kasi baka nga naman salakayin siya ng mga taga-Midianita. At narito ang sabi sa hukom, pakian mo, nagpakita sa kanya ang anghel ng Panginoon at sinabi, ikaw, magiting na sundalo, ang Panginoon ay sumasayo. Verse 13, sumagot si Gideon, kung sumasa amin nga ang Panginoon, bakit ganito ang kalagayan namin? Bakit hindi na siya gumagawa ng mga himala gaya ng ginawa niya noon nang inilabas niya sa Ehipto ang aming mga pinuno? Ayon na rin sa mga ikwento nila sa amin. So, naaalala po ni Gideon yung pagliligtas ng Diyos sa mga pagliligtas ng Diyos sa Israelita. At sasabi pa rito, at ngayon, pinabayaan na kami ng Panginoon at ipinaubaya sa mga Midianita. Verse 14,
Sinabi ng Panginoon kay Gideon, humayo ka at gamitin mo ang buong lakas mo sa pagliligtas sa Israel mula sa mga Midianita. Ako ang nagsusugo sa iyo. Verse 15, sumagot si Gideon, pero paano ko po maliligtas ang Israel? Ang pamilya po namin ang pinakamahina sa lahi ni Manase. At ako naman po ang pinakaaba sa pamilya namin. Verse 16, sumagot ang Panginoon, tutulungan kita at lilipulin mo ang mga Midianita na parang nakikipaglaban ka lang sa isang tao. Bagamat may pagdududa si Gideon, dahil din sa kanyang kahinaan ng kanyang angkan at ang kanyang pagiging pinakamahina sa kanilang mga pamilya. Sila po kasi yung kumbaga sa poor, pero hindi naman poor. Basta mahina lang sila. Tiniyak naman ng Diyos na siya mismo ang tutulong sa kanya. Kapanalig niya ang God. Sabi rito, humingi si Gideon ng palatandaan at naghandog ng pagkain sa anghel. Ang pagkain ay natupok ng apoy mula sa bato na nagpapatunay na ang anghel ng Panginoon ang nagpakita sa kanya. Natakot po si Gideon dahil sa kanyang naranasan, yung experience niya, nakakita siya ng anghel. Noon po, pagka talagang nakita ang anghel, mamamatay na. Ngunit, sabi ng Panginoon, kalma lang, Gideon. Pinakalma siya ng Diyos. Na sinasabi ding hindi siya mamamatay. Sa huli, eto pong maganda, na nawala yung pagkatakot ni Gideon at pagkatas nagkaroon siya ng kapayapaan sa puso. Sa huli, nagtayo si Gideon ng altar at tinawag itong nagbibigay ng kapayaan ang Panginoon. Mga Hukom 6:24. Nang magkagayoy, nagtayo roon si Gideon ng isang dambana sa Panginoon at tinawag na Jehovah Salom. Hanggang daw po sa araw na ito ay nasa opera pa ng mga Abiserita. So, at simula po noon, pinagtagumpay na sila ng Panginoon at naging trending po ang Gideon 300 noong panahong iyon. Hukom 8:28, lubusang natalo ng Israel ang Midian at ito'y hindi na nakabawi. Nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng ilang taon, 40 taon, habang nabubuhay si Gideon. Amen po? Nakita po natin ang Jehovah Salom, Jehovah Shalom. At habang nabubuhay po si Gideon, 40 years, payapa, masarap tumira sa kanilang lugar dahil sa kay Jehovah Shalom. Peace. Yan po ngayon ang series ng ating pag-aaral. At purihin po ang Panginoon sa buwan ng Agosto, ang kapayapaan ay sumainyo palagi. Amen? Ang kapayapaan ay isang tanyag na salita, hindi po ba? Versatile daw po. Maraming gamit, lalo na po sa mga sa wikang Pilipino. Ang dami pong gamit ng salitang peace, kapayapaan. Ibig sabihin, sabi, uy, namatay na pala siya. Ano ibig sabihin nun? Namayapa na pala siya. Di ba? Rest also refers to rest. Minsan, uy, kinasal na pala yung kaibigan mo. Ano ibig sabihin nun? Lumagay na pala siya sa tahimik. O yan, isang rin yan ng kapayapaan, no? Payapa talaga, tahimik daw. Ito raw, sabi rito, maraming ng kapayapaan. Ito ay, ang kapayapaan ay nagpapahiwatig ng iba't ibang uri ng pagkakaisa o kawalan ng kagalitan.
Di po ba? Merong peace and unity. Ito rin po ay nagpapahiwatig sa pagtigil ng digmaan o tunggalian. May ceasefire, di ba? Pag sa digmaan, ang tawag doon, ceasefire muna tayo. Minsan naman yung peace treaty, may kapayapaan sila. Yung bawat kampo, bawat mag-uusap, merong peace talk. Di ba? Ganon. Sabi rito, sa personal naman na relasyon, tumutukoy sa paglutas ng hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo, daanin na lang po natin sa mapayapang usapan. Di po ba? Sa isang barangay, ang kapayapaan ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng positibong relasyon at kung saan ang mga grupo ng tao o yung barangay ay magkakasamang nabubuhay ng may kaayusan, paggalang at pag-unawa sa isa't isa. Meron silang peace and order, di ba? Saka sabi rin po rito, napakahalaga ng pagpapanatili ng malusog at gumagalaw o gumaganang relasyon sa buong mundo at sa personal na koneksyon, lalo na po sa pamilya. Ang pamilya natin, mayroong peace and harmonious relationship. Peaceful po. Sabi po, ang isang dagat daw po ay, paano mo malalamang peaceful? Mapayapa. Yung pong alon nila, smooth lang yung alon. At pagkatapos, marami daw pong mga ibon na nagliliparan. At yung mga isda ay naroroon. At yung mga mangingisda ngayon ay pumapalaot upang makakuha ng isda. At ang kapayapaan din po ay pag-uwi ng mga mangingisda, maraming huli, kapayapaan din po ay prosperity. May kasaganaan sa kapayapaan. Okay. Ang sabi po rito, ang kapayapaan at kaayusan ay isang estado ng katahimikan at pagiging matuwid sa lipunan. Ito ay kawalan ng karahasan, krimen at kaguluhan, kung saan mabubuhay ang mga tao na walang takot o pinsala o pangamba. Di po ba ang sarap mamuhay o tumira sa isang bayan na punong-puno ng katahimikan? At dito po sa dictionary, in the pong peace, the state of being calm or quiet. Yan nga po. At sa Greek word daw po, ito pala ay Irene. Sa English, Irene. Ay, pala kakang Irene, peace. Means pala, sabi ko, one, peace, quietness, and rest and unity. At sa Hebrew naman po, unity, whole, buo. Next po, next slide. Yun naman pong sa Hebrew word ng peace is shalom. Alam na po natin yan. Means being in a state of wholeness or completeness. Wholeness, completeness, without any deficiency or lack. Ibig sabihin, nasa iyo ng lahat. Pagka ikaw ay mapayapa, shalom. Ikaw na, nasa iyo ng lahat. At minsan nga po, yung shalom naman, minsan naririnig ko sila, shalom. Yung greetings sa mga di ba? Shalom, di ba? Punong-puno raw po iyon ng may kahulugan pa po iyon. Nagdi-declare ka ng blessing, unity, walang sakit, walang karamdaman. Yun daw po ang Sabi rito, the peace of God is different from the peace of the world. Biblical peace is more than just the absence of conflict. It is taking action to restore a broken situation. It is more than a state of inner tranquility. It's a state of wholeness and completeness. Ang kapayapaan ng Diyos ay iba po sa kapayapaan ng mundo. Wholeness, ang sabi rito, ito ay isang estado ng kabuuan o pagkakompleto. Ano ba yung wholeness o buo ganap? Ang alam ko lang po ay nangangahulugang ito, yung pagiging ganap mo
sa bahagi spiritually, physically, ang body mo, ang kaluluwa mo ay malusog, malakas, masigla at nabubuhay ng payapa. Ikaw ay blessed and highly favored. You are complete. Yun daw po ang shalom. The wholeness of God. Ang kapayapaan ng Diyos. Juan 14:27, ang sabi rito, huwag kayong mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniiwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Nag-aalok si Jesus ng kapayapaang iba sa maibibigay ng mundo. Kapayapaan na tumatagos o lumalampas sa mga pangyayari, sa takot, kabalisahan. Yan po ang binibigay ng Lord na kapayapaan. This divine peace is a gift that reassures us no matter what challenges we face. It encourages us not to let our heart be troubled or fearful because His peace is constant and unshakable. Ang banal na kapayapaan o yung divine peace. Ito ay isang kaloob na nagbibigay katiyakan sa amin at anumang hamon ng buhay na ito, nakakaharapin natin. Ang kapayapaan ay hinihikaya tayo nito na huwag hayaang mabagabag, matakot ang ating puso dahil ang kanyang kapayapaan ay hindi po natitinag at laging nandyan. So biblical peace o peace is deeply tied to the presence of God and the fulfillment of His promises. Ang biblical na kapayapaan ay malalim po na nakatali po ito sa presensya ng Diyos. Hindi ba? Pagka naroon ang presensya ng Diyos, there is peace. Naroon din ang kapayapaan. Ang sabi rito, ito daw po ay tungkol sa pamumuhay ng isang estado ng pagkakaisa sa Diyos, sa iba, at sa sarili natin na humahantong sa isang kompletong buhay na ganap at kasaya-saya. Divine peace is not something we can create on our own. Yes, di po ba? Hindi tayo makakagawa ng, kalma ko. Tahimik lang ako, payapa ng puso ko. Pero at the back of your mind, naroon yun, di ba? Ang divine peace po ay hindi natin makikreate. Bakit? Kasi it is a fruit of the Holy Spirit. And God is the source of peace. And the one, ang kanyang pangalan ay Jehovah Shalom. At si Jesus din, ang prinsipe ng kapayapaan. At maraming salamat sa Panginoong Jesus. Binigyan niya tayo ng kapayapaan. At mayroon po tayong tatalakayin dito ng 3 ways. Number 1, peace with God. Peace tayo. Salamat sa Panginoong Jesucristo. Dahil sa Kanya, na at peace ang Lord sa atin, di ba? Kasi ang Diyos talaga, nakikita niya, yung aking masterpiece, mahuhulog sa apoy ng dagat-dagatan. Kaya may ginawa si Kristo. Siya ang naging peace offering. Sabi rito, due to our sins, we were enemies of God and were separated from Him. But He provided a path for reconciliation with God. And now we were joined to God and
makakapag-fellowship na tayo sa Kanya. Makikipagkwentuhan tayo sa Lord dahil sa peace ng Lord. Tayo po ay dating kaaway ng Lord. Romans 5:10. Sabi rito, dati tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ba't gano'n? 10:1. Sorry po, mali yung ano. Okay, nabaligtad. Okay. Anak doon sa Romans 5:10. Meron ba? Okay, ito na. Dati po tayo ay kaaway ng Diyos, ngunit tinanggap na niya tayo bilang mga kaibigan sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak. At dahil dito, tiyak na maliligtas tayo sapagkat si Kristo ay buhay. Efeso 2:13-14, mayroon ba? Efeso 2. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo, kayo na dating malayo sa Diyos ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Verse 14, sapagkat si Kristo mismo ang nagbigay sa atin ng kapayapaan dahil ang mga Hudyo at mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Okay, yung pong talata na ito ay binibigyang diin ito ang kahalagahan ng sakripisyo ni Kristo. At ang epekto nito ay ang pagkakaisa ng sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Ang mga tao na dati malayo sa Diyos, tulad ng mga Hintil, ay inilapit sa Kanya. Yung lahat po ng sumampalataya. Sa ganitong paraan, si Kristo ay naging kapayapaan para sa lahat na nagdala ng pagkakaisa sa pamamagitan ng Hudyo at mga Hentil. Dati po kasi magkaaway ang Hudyo at mga Hentil, di po ba? Pero dahil kay Kristo, nagkaroon ng kapayapaan. Ang pader ng alitan na naghihiwalay sa kanila ay winasak ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang katawan na nagtatag ng isang bagong pagkakaisa at kapayapaan sa loob ng katawan ni Kristo. Ano yon? Yun po yung simbahan, yung church. Ang talatang din pong ito ay nagpapakita ng tema ng pagkakasundo. Hindi lamang sa pamagitan ng Diyos at ng tao, kundi pati na rin sa pagitan ng iba't ibang mga tao. Ito'y isang paalala sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, ang lahat ng tao ay may pagkakataon na maging bahagi ng iisang pamilya ng Diyos, anuman ang kanilang pinagmulan o nakaraan, kung sila ay sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. At marami pong salamat sabi nga, ang Panginoong Jesus ang naging peace offering natin, di ba? Noon po ang mga Levites, naghahandog sila nung handog ng pangkapayapaan, yung peace offering. Ano ba Tagalog? Handog ng pangkapayapaan. Noon, naghahandog sila ng taba. Sabi ng Lord nga, akin ang taba, di ba? Yung laman loob. Sa Lumang Tipan, particular po sa aklat ng Levitico, ang mga Israelita ay naghahandog, handog ng pangkapayapaan. Naghahandog sila ng lalaki at panganay na hayop. Ang handog na ito ay mahalaga dahil hindi lamang ito po isang ritual noon na ginagawa ng mga taga-Israel, kundi isang ring simbolo ng pakikipagkilala o pagsamba sa Diyos. Ang taba ng hayop, ito po ay bahagi para sa Diyos na itinuturing na pinakamahusay na bahagi ng haing hayop ay inaalay sa Diyos bilang isang nakatutuwang samyo, sweet aroma. Kaya nga po tayo pag nag-worship yung handog natin nagiging sweet aroma. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nalulugod
sa pinakamainam at pinakamalinis na kalooban at buhay ng sino mang Israelita na naghandog nito. Ito po sa atin ngayon, sa pamamagitan ni Kristo, ang handog na ito ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang panloob na katangian ni Jesus, di po ba inoffer ng Lord Jesus, ng Panginoong Jesus ang kanyang buhay? Sabi po dito, sa pamamagitan daw po ni Hesukristo, ang handog na ito ay nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Ang mga panloob na katangian ni Jesus, ang kanyang kadalisayan, kabanalan at perpektong pagsunod sa kalooban ng Diyos, ay kumakatawan sa pinakamainam na handog na maaaring ialay sa Diyos. Sa pagsasakripisyo ng kanyang sarili, si Jesus ang naging katuparan ng lahat ng mga handog sa lumang tipan. At ang kanyang sakripisyo ay nakalulugod sa Diyos, hindi lamang dahil sa kanyang mga gawa, kundi dahil sa kanyang dalisay na puso at intensyon. Noon ang mga gustong-gusto ng Lord noon ang ni Yahweh, ang taba, ang laman loob, kasi sweet aroma talaga. At ngayon, noong ang Panginoong Hesukristo, tayo na, naririto, tayo po ay naghahandog sa Diyos. Hindi naman po yung handog natin ng kundi yung Kristo sa puso natin, iyon ang nakikita ng Diyos kapag tayo'y humaharap sa harapan ng Panginoon. Iyon po yung masaya, mahalimuyak, mabangong samyo. Kaya po tayo'y amoy Kristo. Di po ba? Pag ang mga mananampalataya ay pag nagwo-worship sa Panginoon, humahalumuyak ang amoy Kristo. At lugod na lugod po ang Diyos. Kaya po pala ganoon na, bakit ba nalulugod ang Diyos kapag tayo'y sumasamba? Nakikita niya yung intensyon ng puso ng Panginoong Hesus sa puso natin. Yung dalisay na puso ng Panginoong Hesus. At doon, ang Diyos ay naglubag ang loob. Naglubag ang loob ng Panginoon. Kaya meron tayong peace ngayon. Dahil dito, ang mga mananampalataya ngayon ay nagtatamasa Hello, mic check. Romans 5:1. Ito pa po isa. Sapagkat napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon na tayong mapayapang relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hinahayag po dito sa verse na ito, dahil napawalang sala tayo sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo, tayo ay nagkaroon ng mapayapang relasyon sa Diyos. Ang pagiging napawalang sala ay nangangahulugan na tayo ay itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos. Hindi dahil sa ating mga gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya sa sakripisyo ni Kristo. Ang resulta ng pananampalatayang ito ay kapayapaan sa ating relasyon sa Panginoon. Ginawa po ni Kristo ito, nagkaroon tayo ng mapayapang relasyon sa Panginoon. Kumusta na po ba ang relasyon nyo sa ating Panginoon? Mapayapa po, di po ba? Ano tayo? Confident tayo, di ba? Mayroon tayong tahimik na pamumuhay dahil ang Panginoon ay nasa sa atin. Number 2, Jesus is our peace with others. Una, Jesus is our peace with God. Ngayon, peace with others.
Unang Juan 1:7. Matapit na po. 3 lang po ito. Nag-ano na bibig ko. Okay, sabi rito, ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, may pagkakaisa tayo at nililinis tayo ng dugo ni Jesus sa kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Okay, yung talata naman na to ay pinapahayag nito na kung tayo ay namumuhay sa liwanag tulad ng Diyos na nasa liwanag, tayo ay magkakaroon ng pagkakaisa sa bawat isa. Bukod dito, ang dugo ni Jesus ay naglilinis sa atin mula sa kasalanan. Ang pamumuhay daw po sa liwanag ay nangangahulugang namumuhay tayo sa katotohanan, kabanalan, at pagiging tapat sa Diyos. Ang Diyos ay ang liwanag, at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Kaya't kapag namumuhay tayo sa Kanyang liwanag, tayo ay nagiging bahagi ng isang komunidad ng mga mananampalataya na pinagkakaisa sa pare-parehong pananampalataya at layunin. Mayroon po tayong peace sa bawat isa. At peace po ba kayo sa katabi nyo? Amen. Romans 14:19. Okay. Sabi rito, kaya't pagsikapan nating gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagtibay ng pananampalataya sa isa't isa. At ang nakasentro po dito yung pagkakaisa at pag-ibig sa loob ng ating community. Hinihimok tayo na maging maingat sa ating mga kilos, hindi naman yung conservative, hindi po yun. Sa salita, upang maiwasan ang anumang bagay na maaaring magdulot ng di pagkaunawaan o hidwaan. Sa halip, dapat nating pagsikapan ang mga bagay na nagtataguyod ng kapayapaan at nagiging daan upang mapagtibay ang pananampalataya at relasyon ng bawat isa sa Diyos. Peace with others. Ito ay isang paalala bilang mga mananampalataya. Tayo ay may responsibilidad na magdala ng kapayapaan at pagkakaisa sa ating komunidad o sa ating community, sa church. Ang ating mga, hindi lang sa church, maging sa pamilya. Ang ating mga aksyon at desisyon ay dapat magbunga ng pag-ibig, pag-unawa, at pagkakaisa na nagpapatibay sa pananampalataya natin. Maging peacemaker po tayo. Amen? Tayo po kasi ay peace bearer. Peace bearer. Di ba? Dumadami yata ang pangalan. Peace bearer. Okay, Ephesians 4:33. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa sa kaloob ng Espiritu. Malaking Espiritu po yan, Holy Spirit yan. Okay. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Because of the Holy Spirit, pinagbuklod po tayo. Biruin nyo, taga-Pombong, taga kung saan-saan tayo, ibang uri ng ating mga kultura sa ating pamilya. Pinagbuklod tayo. Iba't iba ang ating mga katangian, ang ating mga attitude, lahat. Iba-iba tayo. Pero pinagbuklod tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaan na nagbubuklod sa atin. Ipinapahayag dito na ang kahalagahan ng pagpapanatili ng pagkakaisa na kaloob ng banal na Espiritu sa ating iglesia, ang kapayapaang nagbubuklod, ay tumutukoy sa kapayapaang nagmumula sa Diyos, na siyang nagiging batayan ng ating pagkakaisa bilang katawan ni Kristo.
Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng pagkakaisang ito. Ngunit, responsibilidad din naman natin bilang mananampalataya na mapanatili ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapayapaan, pag-ibig, at understanding sa isa't isa. Unawaan na lang po. Di po ba? Sabi nga, peace. Jesus is our peace with others. Peace be with you. Mamaya po may fishball tayo. Nagluto po ako ng fishball. Sabi po rito, ito ay isang panawagan na maging mapagbantay. Tayo po yun at mapag-ingatan ang ating mga relasyon upang maiwasan ang anumang hidwaan o alitan na maaaring magwasak ng pagkakaisang ito. Hindi po ako sermon kasi ito lang po yung talagang nakita ko po sa Ephesians 4:3. Sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa atin, ipinapakita natin ang tunay na kalikasan at pagiging bahagi ng katawan ni Kristo na nagkakaisa sa ilalim ng isang magandang layunin at sa iisang pananampalataya sa ating Diyos. Praise the Lord. 3. Ayan, natatapos na ako. Praise God. Ano ngayon ang susunod? Peace with ourselves. Amen? Sa ating sarili. Huli, siyempre, sarili. Una, ang peace with God, peace be with you. Pangalawa, peace with others. Pangatlo, peace ourselves. Pangapat po, fishball na tayo mamaya. Peace with ourselves. Ay, malapit na ako. Sabi rito, Jesus is our peace within. Within, narito. Ang prinsipe ng kapayapaan ay nakatrono sa ating puso, sa ating kaloob-looban. Sabi po dito, in Him, we are a new creation. And He is making us whole and complete like Him. When trials come to tear us apart, He is our peace that keeps us together. 2 Corinthians 5:17, at ito'y alam na natin sapagkat ito ngayon ang buhay natin. Ang sabi rito, sino mang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, binago na siya. Kay Kristo po, tayo ay bagong nilalang. Ito ay nangangahulugan ng isang bagong simula. Di ba? Pag bagong nilalang, may bago ka ng simula. Magsimula ka ngayon kay Kristo. Kung saan ang ating mga nakaraan, mga pagkakamali, mga kapangitan, mga kapintasan, wala na po yan. Lumipas na. Hindi na yan, wala na, borado na yan. Ang pagbabagong ito ay nagdudulot ng panloob. Yung within peace, yung panloob na kapayapaan. Dahil tinitiyak na natin ngayon ang ating kahalagahan at layunin sa Diyos. Kasi alam na natin may value tayo. Di ba? Mahalaga tayo sa Diyos. Tayo ngayon ay makapumumuhay ng may confidence, may kumpiyansa na ang ating mga dating pagkatao ay naiwan na. Iwan na natin yan. Confident na tayo ngayon. Ako ngayon ay kay Kristo. At maaari tayong lumakad sa panibagong buhay na inaalok ni Jesus. Sabi dito, Jesus confirmed that He is actively working to complete and perfect us. Actively working po ang Panginoong Jesus. The process of sanctification. Di pa naman tayo talagang nasa process pa tayo. Tayo'y inaayos pa ni Kristo para gradually makonform sa Kanyang image at maging whole, complete.
Hindi pa po tayo kumpleto sa physical natin, sa ating attitude, may mga pag-aayos pa. At natitiyak ko, ang sabi rito, this ongoing work assure us of His peace. Habang nagwo-work, actively work ang Panginoong Jesus, ang salita ng Diyos, yon, ang Word of God sa atin. This ongoing work assure us of His peace. Naroon din po ang kapayapaan. As we trust in His promise to bring it to completion. 1 Thessalonians 5:23-24, natitiyak kong, Pilipos 1 pala. Pilipos 1. Natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinumulan niya sa inyo. Nagsimula po tayo. Nagsimula tayo, naging bagong nilalang na tayo. Magsisimula tayo sa buhay kay Kristo. Dahil dito, natitiyak kong ipagpapatuloy ng Diyos ang mabuting gawain na sinumulan niya sa inyo hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Verse 1 Thessalonians o Thessalonica, sabi rito, pakabanalinawa kayong lubos ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway mapanatili niyang walang kapintasan ang buo ninyong pagkatao, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil, sabi sa 24, tapat ang Diyos na tumawag sa inyo. At gagawin niya ito, mga sinasabi namin. Sinabi ko sa inyo, ang sabi rito, Juan 16:33, sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako sa laban sa kapangyarihan ng mundo. Jesus assure us that even in the midst of trials, maging tribulation, pero hindi na tayo abot sa tribulation. Jesus is our peace. His peace transcends circumstances, keeping us steadfast and unified despite the challenges we face. He provides a deep, abiding peace that sustains, that guards our heart and mind. Si Jesus po ang nagbibigay ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok, sa gitna ng kahirapan, tinitiyak niya na ito ay may tinitiyak ang katatagan at pagkakaisa sa kabila po ng mga challenges na nakikita natin, nararanasan natin, ang kanyang malalim at nananatiling kapayapaan ay nagpapanatiling nagbabantay sa puso natin isipan. Okay, ang sabi po, Juan 16:33, sinasabi ko ito sa inyo, ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Purihin po ang Panginoon. Si Kristo po ang nag-iwan ng kahangahangang regalo, ang kanyang kapayapaan. Ang sangkatauhan ay naghahangad po at naghahanap ng isang perpektong payapang buhay. Ngunit, kung walang kapayapaan, wala pong kapayapaan dito sa lupa. Kung mayroon kang Kristo sa puso, may kapayapaan ka rito. Dahil ang sabi, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Sino po ba ang kinalulugdan ng Lord? Amen. Because of Christ. May peace tayo. Ano man ang maganap sa mundong ito, ano man ang marami nating na, talaga namang pabulok ang mundong ito eh. Talagang pagunaw. Pero
naririyan ang kapayapaan ng Lord na nag-guard sa bawat puso natin. Ang sabi po, huwag kayong mga mabagabag at huwag kayong matakot dahil iniwan ko sa inyo ang kapayapaan. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Last, life application. Wow. Yan ang divine peace. Peace with God, peace with others, peace with yourselves, and life application. Let's always be thankful for the peace that Jesus. Amen po. Salamat po sa Panginoong Hesus. Tayo na mga mananampalataya ngayon ay nagtatamasa ng kapayapaan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo dahil sa kanyang sakripisyo. Mapayapang relasyon ang kaloob ng Panginoon. Dahil napawalang sala na tayo, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, mayroon tayong mapayapang relasyon sa Ama sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Number 2, let us always remember the finished work of Christ on the cross. Di po ba? Kanina si Gideon, alam niya yung pagliligtas kasi gusto ng Lord na always remember that. Huwag niyong kalilimutan. Jesus' sacrifice on the cross is the ultimate act of peacemaking, bringing us back into a right relationship with God and granting us the ability to live in communion with Him. Jesus, as a mediator who brings peace between humanity and God, because of our sin, we were estranged from God, describe us His enemies, and living in a state of separation. But Jesus, through His sacrificial death on the cross, took on our sins, bridging the gap and restoring the relationship that was broken. Salamat sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Relasyon. Yun ang gusto ng Lord muli. Na-reconcile tayo dahil sa tinapos na gawa ng Panginoong Jesucristo. Ang sakripisyo ng krus ng Jesus ay ng krus ng Kalbaryo. Ang sakripisyo ng Panginoong Jesucristo, ito po yung sukdulang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Kaya gusto ng Diyos na don't i-remember lagi. Lagi nating isa-isip, isa-puso, lahat. Huwag nating isa-isang tabi. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbalik sa atin sa isang tamang relasyon sa Diyos at sa tulong po ng Holy Spirit, may kakayahang tayo na mabuhay ng may kapayapaan ng puso. Next, be a peacemaker. Amen? Jesus' peace, yung pong kapayapaan ni Kristo, transforms our relationship with others, enabling us to live in reconciliation, unity, and peace. Through His Spirit, we are empowered to be agent of peace, extending the love and reconciliation we've received from Him to those around us. Peace bearer po tayo. At sabi ng Santiago 3:18, meron ba no? Ang sabi po rito sa Santiago 3:18, ang taong maibigin sa kapayapaan at nagpapalaganap nito ay nagdudulot ng maayos na relasyon sa iba. Be a peacemaker. And pangalawa, second to the last, be strong in the Lord. Hindi pa po tapos. Be strong in the Lord.
Ano ba yung strong? Magpakatatag o magpakatibay? Magpakalakas tayo? Dahil sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito dahil magkakaroon ng mga paghihirap at pagdurusa sa mundong ito, be strong dahil ang kapayapaan ay binigay ko na sa inyo. Always pray with always pray with thanksgiving. Ang sabi ng Pilipos 4:6, huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan ninyo sa pamamagitan ng pananalangin may pasasalamat. Pray ka nga ng pray, pero ang gusto ng Lord, with thanksgiving. Verse 7, kapag ginawa ninyo ito, bibigyan kayo ng Diyos ng kapayapaan na siyang mag-iingat sa puso ninyo at pag-iisip dahil kayo'y na kay Kristo Jesus. Ang kapayapang ito ay hindi kayang unawain ng tao. Always pray with thanksgiving. Ang panalangin naman po ay hindi hingi ng hingi, di ba? Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Kasi binigay na nga sa iyong lahat eh. Thank God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo sa buhay ko. At ang ating pong big idea, in Christ, I can live with peace. Kaya po natin. Amen? Purihin po ang Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Praise God, praise God. In Christ, I can live in peace. Alam niyo po ba yung peace na galing sa Panginoon ay napakasarap pong damhin. Kung gaano po kapayapa yung ating Panginoon ay ganun din po tayo kapayapa, hindi ho ba? So that's why ito po yung nagmamanifest from inside out. Hindi ba? If you have that peace, kaya napakaganda. Alam nyo po, minsan tatanungin natin, no, how can a man, no, live or have? Paano magkakaroon ng kapayapaan if titignan natin yung buhay, halimbawa ni Job, mga kapatid. Napakahirap nung naging buhay ni Job. Imagine niyo, siya ay nawala ng pamilya, nagkaroon ng malubhang sakit. Hindi ba lahat ng kabuhayan niya ay natangay, nawala? Pero how can we have that peace if merong mga ganitong problema sa buhay natin? Alam niyo po mga kapatid, as we remember ito pong breaking of bread sa pagsamba natin sa Panginoon, we can be reminded na ang Panginoon po natin ay naparusahan. Siya po ang kumuha nung lahat na dapat po ay para sa atin. At napakapalad natin kung ikukumpara po sa naging buhay ni Job. Mga kapatid, yung hirap na dinanas ni Job ay nung mga panahon na wala pa siyang mediator. Wala siyang mediator. Pero we are so blessed right now na to have Christ as our mediator.